Yung mga katabi ninyo, sige kamay ninyo, sabihin nyo, kamusta na? Kamusta na po? Araw-araw ba kayo nakikita? uh, kapag meron nun tayong suliranin, pag meron tayo, halimbawa, meron tayong mga kailangan, alam nyo, sa amin noon, alam mo, naranasan namin yun yung pag wala ka ng malalapitan. Kapag pumunta ka dun sa lalapitan mo, naranasan namin yung mag-asawa. Ang sasabihin mo sa lalapitan mo, wala na kasi kaming malapitan. Di ba? Normal yun di ba? Wala na kaming malapitan kaya sa inyo kami lumalapit. So, pag meron tayong kailangan, halimbawa nagkaroon tayo ng problemang pinansyal, meron tayong nilalapitan, di ba? Yung iba nag-iisip, sino kaya pwede kong malapitan? Ano ho? Kaya pag ganyan na, alam nyo sino madalas nilalapitan ng iba? Si Bombay. Bombay daw. Kapag may gipit ka, meron ka nilalapitan. Alam nyo, kung minsan, nagiging tanong sa atin bilang mga Kristiyano, sino ba dapat nating lapitan? Ang ating pag-aaralan ngayon, napaka-related dyan sa paglapit na yan. Ano ho? Sige bilang paggalang sa salita ng Diyos, basahin mo natin yung Mateo, tayo po natin tumayo. Mateo 11, 28 hanggang 30. At maaari yung iba sa inyo, alam na po itong talata na ito. Mateo, kabanata po ay 11, ang mga talata po ay 28 hanggang 30. Itong sabi. Ang nagsasalita ho dito ay si Jesus. Ang sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ituloy ho natin sa 29. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may kababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Tayong lahat ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, sa umaga na ito. Minsan pa, bigyan niyo po kami ng karunungan, hinihiling ho namin na buksan niyo yung aming isipan at ang aming puso, Panginoon, upang maunawaan namin ng malinaw ang iyo pong kapahayagan sa bawat isa sa aming Panginoon. Kayo po ang mahayag ngayong umaga, Panginoon. Ikaw po ang aming nilalapitan, O Diyos, upang kayo po ang magturo sa amin, Panginoon, ng aming mga dapat na maunawaan, O Diyos. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Diyos, palakpakan mo natin ito. Amen. Alam niyo yung electricity, ayan yung nakikita nyo, kahapon daw ay dapat brown out. At kalimitan, kapag nagpa-brown out, inaayos nila yung mga load ng kuryente. Kasi kapag hindi sapat, kapag kulang ang load, sigurado magkakaroon ng anong mangyayari sa kuryente. Sa either magti-trip, hindi niya masusuplayan lahat. At sa kabilang banda naman, kapag ang load ay napakalaki at ang gamit mong linya ay napakaliit, anong mangyayari, Foreman? Masusunog. Hindi ba? Masusunog. Halimbawa, ang ginamit mong wire, wire lang ng pang-electronics. Tapos ay lumalakad na current doon 1,000 volts. Palagay nyo tatagal yun. Ba hindi pa nakakarating yung, baka sa una pa lang na pag-connecta nyo, sunog na. Yung load ng kuryente kapag malakas at mahina yung lalagyan, yung dadaanan, sigurado puputok yung linya. Ganun ang nangyayari sa atin. Hindi nyo ba napapansin nyo? May mga tao, ang tinitira kapag tayo may mga problema, suliranin, may iba't ibang klase ng problema yan May mabigat, may mas mabigat,
may pinakamabigat at may upot ng bigat na problema. O, di ho ba? Kaya yung katabi nyo. Makikita nyo pa lang sa mukha yan, itong problema to. Alam niyo yung guhit dito? Ewan ko kung ilan yung guhit ko dito sa noo. Kapag lubha ka nag-iisip, sigurado yan, magmamarka yan dyan. Ano tawag dito sa mga guhit dito? Oh, ano? Pimples? Wrinkles. Oh, dumadagdag yung wrinkles sa kaiisip ng problema. At kapag dumami yan, maganda ba tingnan? Pwede maging design ng inyong mukha. No? Alam nyo, tinitira tayo ng kaaway sa tatlong paraan sa aspeto ng ating pangangatawan. Unang-una sa ating pisikal, yung ating kalusugan. Pangalawa sa ating mentalidad, sa ating kaisipan. At pangatlo, yung ating mga emosyonal, yung ating mga nararamdaman. Kapag dumating ang matinding pagsubok sa buhay natin, yung tatlo na yan, tandaan nyo, para yung magkakadikit. Pag may problema ka, yung mental capacity, nahihirapang dumiskarte, nahihirapang mag-analyze, nahihirapang mag-isip. At kapag luba ang problema mo, sigurado, yung physical na pangangatawan, nanghihina. Hindi ba? Magkakadikit yan eh. At yung emosyon na nakatanaw ka sa kawalan, wala ka namang tinitingnan. Tingnan yung mga tabi nyo. Nakatingin ho ba sa inyo? O, tingnan nyo. Meron kang tinatanaw, pero wala namang. Ano may kanta na yun? Malayo ang tingin. Palaging malayo ang tingin. Wala namang tinatanaw. Kanta yun, di ba? Walang tinatanaw. Pero malayo ang tingin. Maraming problema sa buhay natin ang dumarating. Hindi ko ba nung nagkaroon ng pandemic? Yung pandemic lang, na nagkaroon tayo ng pandemic noon, maraming naka-experience ng mga kabigatan, di ba? Ang nakakalungkot, meron pang mga tinamaan mismo ng coronavirus at ilan ang namatay. Alam niyo, pinakamatindi na yatang kalungkutan yung magkaroon kayo ng sakit na corona noong time na yun. Kasi ang nangyayari, kapag kayo na-detect na meron kayong sakit, i-quarantine kayo. Ililigay kayo doon sa isang kwarto. Yan, papasok kayo sa isang kwarto, kayo lang mag-isa. At meron lang isang bintana maliit. Iaabot doon yung inyong pagkain. At na-experience yung tsuhin ni Teacher G, yung aming uncle. Alam nyo, malakas pa yun eh. Alam nyo ang sabi nila, findings, ang ikinamatay niya, yung kalungkutan. Sobrang kalungkutan dahil hindi niya alam kung sino yung pupunta sa kanya. Wala eh, walang pupunta, walang dadalaw sa'yo. Nag-iisa siya. So yung anxiety, yung tawag dito, kalungkutan, lubhang kalungkutan, iyon ang nagdulot ng matinding komplikasyon kung kaya po siya ay nabawian ng buhay. Mabigat. Lalo na yun, nung time na yun, nung pandemic. At maraming mga tao, kahit walang pandemic, may mga mabibigat na dalahin. Kaya nga sabi ko sa inyo, unang tinitira, physical, yung sakit. Hindi ho ba? Andito po si Ninong Rector, tama-tama na naman, ano? Yung physical. Merong tao na dala-dala niya, isang cancer, dalawang cancer, 3, 4, 5, pinakyaw na. At ang pinakamatindi na sikat na cancer ngayon, cancer sa bulsa. Di ba? Nabiro nyo, may cancer na kayo, tapos wala din kayong ilalabas para ipagalingin yung, o kaya pampunta ng ospital o pambili ng gamot. Ang dami-daming apekto ng problema sa ating buhay. Ano? Pangalawa, yung mentality. Sobrang dami ng alalahanin. Dahil sa sobrang dami iniisip, ano nangyayari sa mga tao ngayon? Sa sobrang dami ng iniisip problema sa mga bayarin, problema sa relasyon,
Problema dito, doon, sa kaliwa, sa kanan, puro problema. No? Kaya yung mga tabi nyo, kaya nyo, sa kanan. Problema ko ba? Problemado. Sa kaliwa. Alam problema, di mo ba? At yung pangatlo tinatamaan, yung ating emosyonal. Ay yan o yung depression, nanghihina, walang ganang gumawa, walang ganang kumain, hindi makatulog sa gabi. Yung depression natin sa ating emosyon, nakaranas na ba kayo ng ganon? Nung bata-bata pa, yung mga kabataan, kapag nanligaw, at sila ano tawag ito? Nabasted. Di ba, recto, no? Pag nabasted, ano nararamdaman? Malungkot. Hindi ba? Hindi nagbibigti pa. Totoo yun. Hindi nagbibigti pa. Yan yung nadudulot yung emosyon nila. Sobra. Yung sobrang lungkot. Katulad ng example natin kanina, kapag halimbawa maliit yung linya at malaki yung load ng kuryente pumasok, for example, 1,000 volt, ano mangyayari sa linya? Puputok. Sisirain ang buhay natin kung ano yung mga dumarating sa ating mga suliranin at problema. Sisirain yan. Sino may kagagawa niyan? Sino may kagagawa ng mga problema na yan? Basahin nun natin yung Juan 10:10. Tingnan nyo. John 10:10. Tandaan nyo ito para maging aware kayo. Ano sabi dyan? Dumarating ang magnanakaw para lamang magnakaw, pumatay at manira. Ano yung sumunod? Sino nagsasalita? Si Jesus. Pero sabi ni Jesus, naparito ko upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masaganang lubos. Sino po ang naninira ng buhay? Ang diablo. Kapag may dumarating sa ating problema, tinitira ang ating mental na aspeto, physical na aspeto, at emosyonal na aspeto, sigurado po yan, galing kay Satanas. Galing po yan sa kaaway. Kaya ano ang gagawin natin? Ang sabi sa unang Pedro 5:8, ito pong sabi, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo, ay parang liyong umuungal at aaligid-aligid na naghahanap ng malalapa. Kapag malayo tayo sa Diyos, sino ang malapit sa atin? Si Satanas. Kapag malapit tayo sa Diyos, malayo si Satanas. Ano yung una nating binasa? Sa verse 28. Anong sabi dyan? Yung ating verse. Sa verse 28 ng Matthew, anong sabi dyan? Nagbabaper pa yung ating computer. 1, 2, 3, 4. Yung kauna-una. Matthew 11:28. Ano po sabi dyan? Lumapit kayo sa akin. Lumapit kayo sa akin. Yung salitang lumapit kayo sa akin, sino po ang lalapit? Tayo. Kapag tayo lumalapit sa Diyos, lumalayo tayo sa kaaway ng Diyos. Kapag tayo lumalayo sa Diyos, lumalapit tayo sa kaaway ng Diyos. Kasi ang kaaway ng Diyos, anong ginagawa? Araw-araw. Kaya ang sabi sa unang Pedro 5:8, sabi dyan, maging handa kayo at magbantay. Ang diablo, ang kaaway ninyo ay parang liyong umuungal at aaligid-aligid. Dito sa ating church ngayon, dito sa ating congregation, alam niyo ba, nandiyan ang diablo, anong ginagawa dito? Ang sabi dito, aaligid-aligid. Tinitingnan ng diablo kung sino sa mga mata ninyo parang lumulubog na ganyan. Aaligid-aligid. Kasi ang ayaw ng diablo na yung mga Kristiyano katulad natin ay mapalapit sa Diyos. Dahil bakit? Kapag tayo malayo sa Diyos, madali niyang ibigay yung lahat ng mga problema suliranin sa atin. At kapag tayo overloaded sa problema, anong mangyayari sa buhay natin? Masisira sa asapo. Walang mangyayari. Amen? Kaya yung una,
Anong kailangan natin? Lumapit sa Diyos. Kaya sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin. Sino pinalalapit ni Jesus? Kayong lahat ng nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. Amen? Sino po dito yung nabibigatan na sa kanyang pasanin? Sino ho? Oh, yun o. Meron nung nagtanong, hindi totoo tayo. Sino ang nabibigatan? Ako ho nabibigatan. Sa akin dyan. Mabigat. Ano? Lahat po tayo mabigat talaga yung problema, hindi ba? Kung tayo ho ang magdadala ng problema, kung tayo ang dikiskate, mabigat po yan, hindi mo natin kayang solusyonan. Kaya ang sabi ni Jesus, tingnan nyo si Jesus na nagsabi sa atin, lumapit kayo sa akin. Tingnan nyo, bakit sinabi ni Jesus yun? Alam ni Jesus, hindi natin kaya yung problema. Tingnan nyo tabi nyo, sabihin mo, hindi mo kaya yan na ikaw lang. Sige, sabihin nyo. Huwag ka nang magmagaling. Hindi mo kaya yan. Sinabi ni Jesus kaya nga sabi ni Jesus, lumapit kayo sa akin. Ano ang sabi doon sa Hebreo? 10:22 hanggang 23. Sige, Hebrew. Ano sabi dyan? Yan, sabi. Kaya lumapit tayo sa Diyos ng may pusong tapat at may matibay na pananampalataya sa Kanya. Lumapit tayo may malinis na budi sapagkat nilinis ng ating mga puso at hinugasan na ng dalisay na tubig ang ating mga katawan. Sa 23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Ano ang pangako ng Diyos pag lumapit tayo sa Kanya? Bibigyan tayo ng kapahingahan. Di ba? Hindi nagsisinungaling si Jesus. Kaya sabi diyan sa 23, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at huwag nang mag-alinlangan sapagkat tapat ang nangako sa atin. Kapag nangako si Jesus, siguradong tutuparin yan. Pag nangako yung kapwa mo, pag nangako yung kapatid mo, pag nangako yung kaibigan mo, sigurado mapapako. Tama po ba? Sino dito yung naka-experience na pinangakuan napako? Ilang beses? Maraming beses. Di ba? Ang katwiran nga ng iba sabi nila, pinangakuan ka na, tutuparin pa. Sobra na yun. May pangako na nga Okay, may pangako na lang. Pangalawa, tatlong puntos lang ito. Ibigay sa Diyos ang ating pasanin. Kapag lumapit tayo sa Diyos, yung lahat ng ating mga suliranin, ano man yan? Sakit, karamdaman, problema, pinansyal, anong sabi dyan? Ibigay sa Diyos. Yung lahat ng mga problema, pasanin natin. Hindi natin kaya yan Ibigay natin at ipagkaloob sa Diyos. Sige, basahin natin yung unang Pedro 5:7. Ito po yung sinasabi. Ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. In English, He cares for you. Kaya sabi niya, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay. May mga tao hindi makatulog sa pag-aalala. Hindi ba? Naranasan niyo na po ba yun? Hindi kayo makatulog kasi kinabukasan, mapuputulan na lang kayo ng kuryente. Nararanasan mo na, di ba? Kinaumagahan, darating na yung Bombay na maniningil sa utang. Nagkakaroon pa yung iba ng nervous breakdown. Hindi ba? Natatakot. Ang sabi diyan, ipagkatiwala nyo ang inyong mga alalahanin sa Diyos. God cares for us. Mahal tayo ng Diyos. Ang problema, mahal ba natin ng Diyos? Yun ang tanong na malaki. Mahal tayo ng Diyos. Ang malaking katanungan, mahal ba natin ng Diyos? Kung mahal natin ng Diyos, kailangan huwag tayong lalayo sa Diyos. Dapat palagi tayong malapit sa Diyos. At kapag malapit tayo sa Diyos,
dapat sinusunod natin ang utos ng Diyos. Alam niyo paano niyo malalamang malapit o malayo tayo sa Diyos? Kapag may utos ang Diyos at hindi natin sinunod, ano ibig sabihin nun? Malayo tayo sa Diyos. Kapag may utos ang Diyos at sinunod natin, ano ibig sabihin nun? Malapit tayo sa Diyos. Tandaan niyo yun. Kapag merong inutos sa atin ang Diyos. At maliwanag naman sa Biblia, kung nagbabasa tayo ng banal na kasulatan, nandun lahat ang instruction ng Diyos nandito sa Biblia. Tayo na lang ang kailangang mag-respond. Tayo na lang ang kailangang sumunod. Lahat nandito eh. Kahit ano pang tanong nyo sa lahat ng mga pwede nyo itanong sa buhay nyo, nandito sa Biblia yung kasagutan. At alam na alam natin kung ano ayaw at gusto ng Diyos. Amen? Kaya kung ayaw ng Diyos na ikaw ay mag-isip ng masama, tapos nag-iisip ka ng masama, lumalayo ka sa kalooban ng Diyos. Anong sabi sa awit? 55:22. Basahin ko natin. Anong sabi diyan? Ilaga kay Yahweh, iyong suliranin, aalalayan ka at ipagtatanggol rin ang taong matuwid, di niya bibiguin. Pag sa Diyos ka lumapit, hindi ka mabibigo. Naranasan niyo na po bang lumapit sa tao, nabigo kayo? Sino dito yung nabigo na lumapit? Meron kayong kailangan. Pagkatapos nilapitan nyo, pagkatapos kayo bigo, sino dito yung nabigo? O, itaas ang kamay. Wala, lahat po kayo, lahat ng nilapitan nyo okay? Sama ako sa inyo minsan. Para hindi ako kabigo. Pag sa Diyos tayo lumapit, walang kabiguan. Kaya tandaan nyo kanina, sabi ko, kung isa tayo kapag lumapit sa isang tao, ang sinasabi natin madalas, kasi wala na akong malapitan. Adrian, wala na kasi akong malapitan kaya ako sa'yo lumalapit. Alam nyo, nakalimutan ng tao na mayroong isang dapat lapitan na kahit kailan hindi ka mabibigo. Amen? Sa ating mga Kristiyano na tumanggap kay Jesus, bago kayo lumapit kung kanino, lumapit muna kayo kay Jesus. Dahil si Jesus ang magbibigay ng katugunan sa ating lahat ng mga katanungan. Amen? Sa lahat ng ating mga suliranin, si Jesus lang makapagbibigay ng solusyon. At pangatlo, panghuli, sumunod ng tapat sa Diyos. Kapag lumapit tayo sa Diyos, papalitan niya yung ating pasan. Kasi ang dala lagi natin, pasanin ng sanlibutan Pasanin na galing sa Diablo, galing kay Satanas. Ano yung mga pasanin na yun? Pasanin ng sakit, karamdaman, yan ang mga dala-dala natin. Pag sumunod tayo kay Jesus, papalitan niya yan. Kaya tingnan nyo, basahin niyo yung ating verse na pinag-aaralan. Sa verse 29, pag lumapit tayo kay Jesus. Ano ang sabi doon sa verse 29? Sa Mateo, yung sa una nating talata. Sa verse 29, ano po yung sabi dyan? Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Tingnan nyo, ang sabi dyan, pasanin ninyo, hindi po tayo makaliligtas. Kung dati, kapag lalapit tayo sa Diyos, ang pasan-pasan natin ay puro kabiguan, puro suliranin. Kapag lumapit tayo kay Jesus, papalitan niya yan. Meron pa rin tayong papasanin. Meron pa rin. Pero ang sabi ni Jesus dyan, ang sabi, pasanin ninyo ang aking pamatok. Hindi naman to galing sa Diablo. Galing to kay Jesus. Yung pamatok na sinasabi, ano ba sa English ng pamatok? Yoke. Yung pamatok, alam nyo, sino unawa ng salitang pamatok? Ginagamit ito sa agriculture, sa kalabaw. Nakita nyo yung kalabaw? Ayun, nilalagay dito sa may, ang tawag dito? Batok. Kaya pamatok, batok. Nililigay dito yon. Pagkatapos yun yata yung ginagamit, nilalagyan ng lubid, para hilahin. Sa likod. Okay.
Alam niyo, yung pamatok. In the ancient culture, ito, knowledge to, no? The word yoke was term that was used to describe submission. Nakita niyo yung kalabaw? Pag nakaligay yung pamatok, kung saan siya dalhin noong magsasaka, sunod siya, di ba? Sunod siya ng sunod. Submission. Kaya po tayo kapag lumapit kay Jesus, naandun yung ating pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Hindi yung kalooban natin yung nasusunod. When Jesus said, "Take my yoke upon you," He meant that we are to submit ourselves to Him every day. Kaya sinabi ni Jesus, dalhin ninyo ang pamatok na ibibigay ko sa inyo. Ano ibig sabihin nun? Kailangan sumunod tayo, magpasakop tayo kay Jesus. Kung ano yung gusto niya, yun yung ating susundin. Iyon din yung pamatok ng pananampalataya. Kapag lumapit tayo sa Diyos, matututo tayong maging mababa at matututo tayong umasa lang sa Diyos. Humility, pagiging mababa. Maamo. Kaya ang sabi diyan sa 29, pasanin ninyo ang aking pamatok at matututo kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan. Alam niyo ho, napakatalinhaga ng salita na yan. Na kapag sumunod tayo sa Diyos, ibig sabihin, meron pa rin pala tayong dalahin. Pero yung dalahin na dadalhin natin, yun yung pagsunod natin kay Jesus. Isa po palang dalahin yun. Na kapag tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos, tayo po ay binigyan ng Diyos ng bagong pamatok na dadalhin natin sa buhay natin. Hindi na yung pamatok na binigay ng kaaway sa atin, na siyang sisira sa atin. Ang ibinigay na pamatok sa atin, siyang magbibigay ng maayos na direksyon sa ating buhay. Amen? Yun ang pamatok na binigay at pinalit ni Jesus. Anong sabi doon sa Deuteronomy? Dito po ako magtatapos. Deuteronomy 11:26-28. Basahin mo natin. Sa araw na ito, binibigyan ko kayo ng pamimilian, pagpapala o sumpa. Dalawa lang. 27. Pagpapala kapag sinunod ninyo ang aking mga utos. At 28. Ngunit sumpa kapag sumamba kayo sa ibang Diyos sa halip na sumunod sa kanyang utos. At tinutukoy na kanyang utos dito ang Diyos. Dalawa po ang pagpipilian natin. Pagpapala o sumpa. Sino ang gusto ng sumpa? Itaas ang kamay. Binigtas siya ta. Hindi, nag-ihigab lang. Sino ang gusto ng pagpapala? Itaas yung kamay. Nakikita kayo ng Diyos. Amen. Pati ako gusto kong pagpapala. Pero hindi doon natatapos. May kondisyon. Ano sabi niyan? Pagpapala kapag sinunod ninyo ang kanyang mga utos. Tanong ulit, sino may gusto ng pagpapala? Taas ang kamay. Sino handang maglingkod sa Diyos? Itaas ang kamay. Sino handang maglingkod? Every Sunday, dapat sumasamba sa Diyos. Taas ang kamay. Yan na, nakikita kayo. Sino yung tagapaglista natin dito ng pangalan? Ang gusto lang natin kumisa, puro pagpapala Pero pag sinabi ng Diyos, oy, matend ka ng prayer meeting. Ako, parang mayroon akong gagawin ngayon Meron akong pupuntahan, ikausap po ako. Ay, ang sabi dyan, pagpapala kapag sinunod ninyo kanyang mga utos. Maliwanag ang Diyos. Klaro ang Diyos sa kanyang mga instruction. At sa kanyang mga pangako, klaro ang Diyos. May mahirap po bang intindihin dyan? Wala, hindi na kailangan mag-aral na napakalalim sa siyensya para maintindihan yung sinasabi ng Diyos. Ang sabi dyan, pagpapala kapag sinunod ninyo ang kanya mga utos. Kapag hindi mo sinunod, pagpapalo. Sumpa Kaya kapag meron ka nararanasan na pagpapalo sa buhay mo, tandaan mo itong verse na to. Teka, mukhang lumilihis ako sa kalooban ng Diyos.
Kapag may nararanasan kang pagpapalo. Pero kung sumusunod ka sa Diyos at meron ka pa rin nararanasan ng pagpapalo, hindi galing sa Diyos yun. Galing sa kaaway yun. Pinatatatag ka ng Diyos sa pananampalataya mo. Amen? Pero kung hindi nga sumusunod, at tapos may nangyari sa iyo, alam mo na kung anong dahilan. Di ba? Maliwanag at klaro ang ating Panginoon pagdating sa kanyang mga pangako. Amen? So mahalaga sa ating buhay, para hindi tayo malito, isa lang dapat natin gawin. Anong sabi ni Jesus? Lumapit kayo sa akin. Paano tayo lalapit sa Diyos? Sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita at sa pananalangin. Amen? Kailangan tayong manalangin. Amen? Sige po, tayong lahat ay yumuko. At bago pa lang muna tayo yumuko, may magre-report to muna. May magpapatotoo po sa atin si Ninong Recto. Sige po. At 28, 11:28. May pumapasok na verse sa akin. Sabi, yun nga, basahin nga muna natin yung 11:28. Ano sinasabi doon? Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang, nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingaan. So, yun nga, lumapit tayo sa Kanya. Tapos meron akong kanina nga po, itong verse na ito, hinanap ko sa Google. Buti na lang, lumitaw naman. Ano yung sinasabi rito? Teka, nawala. Ayun. Sa Luke 6:46, ano yung sinasabi doon? Why do you call me Lord? Why do you call me Lord, Lord? And do not do what I say. So, kailangan pala, pag tayo naman lahat tumatawag sa Panginoon, tama? Meron o bang hindi? At tinatawag yung kabila? Siyempre hindi. Tinatawag natin ng Panginoon, Panginoon, pero hindi natin nasusunod yung kanyang gusto. Ako bilang, ito, naka-uniform ako. Uniform daw yan, no? Supposed to be mag-church supporting ako sa main. Kaya lang may dedication daw, kaya next week na lang daw. Alam nyo, bilang lingkod tayo ng Panginoon, yung mga gawain ng Panginoon, dapat ginagawa natin. Ibig sabihin, kasi ang Biblia, tatandaan nyo, kami kahit sa bahay, kahit sa, kami ni Apple, pag nag-uusap, biblical principle ba yan? Ibig sabihin, kung sinasabi ng Bible, yun ang salita ng Diyos, dapat doon tayo susunod. Huwag tayong mag-deviate. Kasi, parang straight line yan eh. Yung straight line ba, pag lumigo ka, straight line pa? Hindi na, di ba? So, yung salita ng Diyos, straight line yan. Kung ano yung sinabi sa Biblia, yun na yun. Final authority. Walang mababago. Walang dapat baguhin. Yun na yun. Nakapako yun. Nakadalawang pako, hindi isang pako. Kasi pag isang pako, iikot eh. Dalawang pako yun. Pag dalawang pako, wala nang galaw yun. So, pag tayo nagbabasa ng Biblia, nananalangin, yun nga, pilitin natin. Kasi, wag nating gawing excuse sa sarili natin. Tao lang ako eh. Oo, tao ka lang. Naiintindihan ng Diyos ang iyong kahinaan. Pero, dapat tayo bilang Kristiyano, ang focus natin o ang aim natin is masunod ang kalooban ng Diyos. Tama po ba? O kaya po kayo, yung mga kapatid nyo, mag-anak nyo, kaibigan nyo, ang laki ng church na pupunin natin, no? Dapat, bago tayo lumipat doon, lahat ng kamag-anak doon, lahat ng kapatid nyo, lahat ng kaibigan nyo,
nabahaginan nyo na ng mabuting balita. Alam nyo, ang isang pinakamalaking responsible o responsibilidad ng isang Kristiyano, magbahagi ng mabuting balita. Hindi pwedeng sa iyo lang yan. Pwede, kaya lang, sabi sa Bible, maraming, wintas ba yun? Or corona. Pag ikaw marami kang naibahaging mabuting balita, marami kang corona sa langit. Kung dito sa bagay, lang naman yung pambabae. Yung corona na Miss Universe. O, di ba, ang daming buong mundo, nag-i-aim na makuha yung corona na yon. Tayo, ang ini-aim natin, corona sa langit. Amen po ba? O, kaya magpakasipag tayo, magbahagi ng mabuting balita ng kaligtasan. Amen po. Pero hindi pala siya yung master natin. Kapag Panginoon natin ang Diyos, ang kalooban ng Diyos ang susundin natin. Amen? Amen. Maganda ho yun para sa ating paalala, araw-araw na yung ating gagawin ho, dapat ho naaayon sa kalooban ng Diyos. Magandang paalala po yun. At yung encouragement, tingnan nyo ho yung mga silya natin. Ngayon ho, kaluluwa pa lang yan. Kaluluwa. Alam niyo po, huwag ho kayong mahihiya na ibahagi yung Ebanghelyo sa inyong mga kapatid, sa inyong mga mahal sa buhay, sa inyong mga kamag-anak. Mahalaga ho yan. Huwag niyong hintayin yung nangyari doon sa mayaman. Alala niyo yung si San Lazaro, yung pinag-aralan natin? Si San Lazaro. Si Lazaro. At saka yung mayaman. O, di ba? Ano sabi ng mayaman nung nandun na siya sa pagdurusa? Sino na niyang naisip? Yung mga kamag-anak niya. Meron akong magulang at meron akong 5 kapatid. Baka ho po pwede pababain niyo si Lazaro at sabihin sa kanila, itigil na nila yung kanilang mga ginagawang kasalanan. Sumunod sila sa Diyos. Gusto niyo ba na ang huli, nasa huli yung pagsisisi? Di ba? Gusto niyo ho na maligtas sa inyong mga kapatid? Ano ang gagawin natin? Bahaginan ho natin ng Ebanghelyo. Tayo ho, kaya ho tayo narito. Sige, tingnan niyo mga katabi niyo. Para maging malinaw, meron hong plano ang Diyos. Hindi po aksidente, kaya tayo narito. Opo? At dahil hindi aksidente, meron tayong gagawin. Sabihin mo sa katabi mo, meron kang misyon. Meron kang misyon. No. Hindi natin kailangan pumunta ng pagkalalayong lugar. Hindi natin kailangan pumunta ng Lebanon, ng Iran. Hindi natin kailangan pumunta. Doon lang sa ating nakapalibot sa paligid natin. Mission na yun. Amen? Yun ang mission field. Amen? O, hindi maasahan po ba natin next week? Meron po kayo, bawat isa lang ha, isa lang naman. Kahit isa lang, kaibigan nyo. Imbitahan nyo. Tulad ng encouragement ni Ninong Recto, imbitahan natin. O, itaas ho yung kamay, titingnan ho natin. Magdala kayo isa lang. Sige, itaas ho yung kamay. Sabi nyo kanina, di ba? Sino may gusto ng pagpapala? Taas ang kamay. O, ngayon, nasabi ng Diyos, magsihayo kayo, magdala ng kaluluwa. Titingnan natin, nalilista ko lahat ha. Isa-isa lang, may hinakalaban. Isa lang muna ngayon. Magdodoble tayo next week ha. Next week, pangako natin sa Diyos yan. At hindi mo masasayang yung inyong pag-i-invite sa kanila. Sigurado ho, pagpapala ho ang ating mga kamtan. Amen? Sige, tayo lahat ito ngayon. Praise God, salamat po sa magandang encouragement ng ating kapatid. Po. Sige po, maraming salamat o Diyos sa mga kapahayagan mo, sa salita mo, sa encouragement mo, Panginoon, na patuloy nang binibigay sa amin, O Diyos. Minsan pa, Panginoon, Ikaw po ang patuloy na magbigay sa amin ng kalakasan, O Diyos. Simula bukas, Panginoon, maibahagi namin ang iyong salita ng may katapangan, O Diyos. Lord, ngayon pa lang, amin pong binibreak ang gawa ng kaaway, Panginoon, sa aming paghayo, sa aming pagbabahagi ng salita ng Diyos, Panginoon. Malaya po namin maibabahagi ang iyong salita at maimbitahan, Panginoon, ang bawat kaluluwa
na amin pumapahayagan ng iyong salita. Lord, inaangkin namin ang katagumpayan magmula sa araw na ito sa aming buhay. Maraming salamat. Sa iyo po ang walang hanggang papuri sa pangalan ng Jesus. Amen.